narinig na ang tunog na ito, alam na agad ng mga tiga-barangay pagkakaisa sa Perez, Quezon na masarap ang kanilang magiging merienda. Hudyat kasi ito na nagbabayo ng saging ang kapitbahay nilang si Sandra para lutuin ang paborito nilang klase ng maruya, ang dinuldol. Patok po siya dito para pong sinaunang luto. Galing ito sa salitang Tagalog na duldol na ang ibig sabihin, dinikdik. Ang merienda kasing ito, gawa sa dinikdik o dinurog na saging na saba. Ang gamit ni Sandra para durugin o i-mash ang saging, bote ng ketchup na may lamang tubig. Ito na po yung aming nakagisna noon pa. Ito po yung talagang aming pambayo. Wala pa naman pong nangyayaring nabasag yung bote. Sunod niya itong hinaluan ng baking powder, harina, at asukal. Lagyan po muna natin ng mantika para hindi dumikit. Tapos iro-roll po muna natin ng konti. At saka niya inihulma ng pahaba gamit ang saha ng saging. Pagkatapos, iprinito niya ito sa kumukulong mantika. Kapag lumutang na, ready to serve ang mainit-init pang dinuldol. 10 pesos kada piraso. Hindi agad masyadong natutunaw sa bibig, kaya mananamnam mo talaga yung sarap niya. Perfect po siyang i-partner sa kape. Bata pa lang daw si Sandra, dinuldol na ang kinalakhan niyang merienda. Nakikita ko po dati, may gumagawang matanda. Tinitingnan ko po yung ginagawa niya. Hanggang sa natutunan ko na po siyang gawin. Pero halos wala na raw nagbebenta nito ngayon sa Quezon. Kaya nung nagtayo siya ng sariling kainan, ito ang naisip niyang lutuin at ibenta. Yung iba po tumatawid, dinadala po sa Lucena. Wala po silang mahanap na dinuldol, kaya dito po sila bumibili. May consider pa rin ito na maruya. Ito ay bahid ng impluensya ng kolonya ng Espanya. Silang nagdala ng mga harina dito sa atin. Ang paboritong merienda naman dito sa bayan ng Katanawan, sa Quezon Province pa rin, parang piyaya, pero manipis. Ito ang love na love nila, sinalab. Ang 73 anyos na si Lola Larina, pangatlong henerasyon na raw sa kanilang pamilya na nagluluto ng sinalab. 20 years na nini siguro akong nagluluto. Namana ko lang yan sa nanay ko. Ako ang pinagluluto, hindi ako marunong. Laglag siya ng laglag. Natutunan ko din. Nung mamatay naman yung nanay ko, ako na ang nagluto niyan. Ang saging na gamit ni Lola Larina sa paggawa ng sinalab, yung tinatawag na lunot o yung sobra ng hinog. Kasi ito ang matamis. Ito ang kailangan ng sinalab, lunot na lunot siya. Hindi na maglagay ng asukal. Habang ang batter o yung ipinangkukot niya naman sa saging, gawa sa inaw ng uraro o harina na mula sa arrowroot. Ito ay nyug po na kinayod para mabuo siya. Mahirap timplahin to. Pag naparami ang tubig mo, hindi ito mabubuo. Ang sinalab ni Lola Larina, hindi sa kawali iniluluto, kundi sa magkapatong na takip ng palayok. Kailangan mainit siya para hindi dumikit ang inaw. At mas healthy raw ito, hindi kasi siya gumagamit ng mantika. Tapos ito, babalik na rin. Balik-balik na lang siya para maluto. Yung nanay ko, nung nagluluto siya, 4 na ganito, hindi ko kaya. Nalalaglag siya. Padali lang, siguro wala pang 3 minutes, gano'n. Dito ko nilalagay ang luto. Hindi siya lumalamig. Bawat piraso ng sinalab, 15 pesos lang. Yung banana, medyo matamis din siya. Tapos yung oraro, medyo rough. Tapos toasted pa siya. Yun ang nakasarap. Para kang umuya ng pulboron na may matamis-tamis. Minsan nga may pumupunta dito o order sila. Dinadala sa Maynila. Yung mga taga rito rin, nagtira sa
Amerika. Nagpa-order sila ng sinalab. Ang pinangangambahan ngayon ni Lola Larina dahil tumanda siyang dalaga, wala siyang anak o apo na maaaring magmana ng kanilang recipe at magtuloy ng kanilang family legacy. Madalang ang nagluluto niya. Kung gusto niyo matutong magluto ng sinalab, tuturuan ko sila magsalab. Kapag dumayo ka naman sa bayan ng Makalelon, aakalain mong kamote chips o french fries ang meriendang ito. Pero kapag natikman, gawa pala sa saging. Ito ang merienda na kung tawagin nila, sanday-sanday. Si Pureza, sa pagluluto ng sanday-sanday at iba pang merienda, binubuhay ang 5 niyang anak. Ito po ay namanak ko sa aking biyanan. 34 years old na po yung aking pagluluto ng merienda. Hahalo ako ng harina para po sa pandikit sa gagawing sanday-sanday. Ito po ay pagkurot para po mas maganda ang kulay ng aking sanday-sanday. Sa ganito po karami, makakagawa po ako ng 1 piling na saging. Mga 10 piraso. Ang mga saging na saba naman, hiniwa niya ng maliliit at pahaba. Imimix ko na po sa saging para po sila magdikit-dikit. Lulubog ko muna po sa mantika para hindi po siya dumikit sa dahon. Ihahanay ko na po itong mga saging, mga 12 piraso po. Pagkatapos, iprinito sa kumukulong mantika. Sa isang araw po, nakakagawa ako ng 100 piraso. Nabibinta ko po doon ay 2,500. Ang tamis niya ay tama lang sa panlasa. Masarap kasi. Gigigil ako. Dahil sa mahigit 3 dekadang pagluluto ni Pureza ng sanday-sanday, ang pang-4 niyang anak gagraduate na ngayon sa kolehiyo. Dahil sa sanday-sanday, ay nakilala po ako ng mga tao dito sa bayan ng Makalelon. Malaking tulong po talaga sa akin. Pakiramdam po ngayon ay maalwa na po ang aking pagkakabuhay. Pinatunayan ng mga tiga Quezon na ang saging na saba hindi lang pang turon o banana cue, kundi pangunahing sangkap din ng sari-sari pang mga merienda na minana sa mga kusina ng kanilang probinsya.